walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Mga paputok sa Bukawi, Bulacan, nagkakaubusan na. Dalay ng trapiko, nagsikip sa pagdagsa ng mga customer. Exclusive, ilang illegal na paputok, palihim pa rin na ibebenta. Notorious na Piccolo, may nabiktima na namang mga bata. Mga pamutol ng daliri sa iba't ibang ospital. Nakahanda na. Exclusive, pagsik ng bawal na Goodbye Philippines. Naranasan na isang batang sinimdihan ito sa loob ng kanilang bahay. Camp Karingal sa Quezon City, nayanig ng sunugin ang mga nakumpiskang iligal na paputok. Sa gitna ng kasiyahan sa paghahanda para sa lubungin ng 2011, State of Calamity. Idiniklara na sa Albay dahil sa malawakang pagbaha. Exclusive, umano'y iligal na litsunan at maruming katayan sa Quezon City. Ipinasara. Dolphin Show sa Quezon City. Pinulabog ng protesta ng ilang miyembro ng animal rights group. Barbie Fortesa at Joshua Junicio. Ano kaya ang regalo sa isa't isa? At ang mga bagong dieta at exercise na garantisado umanong makapagpapasexy sa inyo. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco. Ito ang 24 oras. Sa gitna ng masayang paghahanda sa pagsalubong sa bagong taon, kalbaryo ang pinagdaraanan ng mga taga-Albay dahil sa ilang araw ng pag-ulan. Ang video po na inyong nakikita ay ang pagragasa ng baha at lahar sa Albay. Abangan ang detalye niyan maya-maya lamang. Magandang gabi po, isang tulog na lang, papasok na ang bagong taon. Todo na ang mga paghahanda. Sa Bukawi sa Bulacan, nagkakaubusan na raw ng mga paputok. At sa dami ng dumadayo doon, naku, usad pagong na daw po ang trapiko. Nakatutok doon live si Steve Dailisan. Steve! Naku Mel, kung mapapansin mo yung mga stante ng mga tindahan dito sa Bukawi, Bulacan yan, halos iilan na lamang yung display, yung ibang ang mga bodega nila ay nasimot na. Paano ba naman kasi Mel, dumoble o trumiple pang araw yung bilang ng mga namimili ng paputok, kulang isang araw bago yung bisperas ng bagong taon. Pero dahil nga sa dami ng mga namimili, abahabaan na ho ninyo ang inyong pasensya dahil napakahaba ho ng daloy ng trapiko na inyong bubunuin. Dito tayo dito. Simula kaninang umaga, mabagal at halos walang galawan ng mga sasakyan papalabas at papasok sa Bukawi exit ng North Luzon Expressway. Pila mga sasakyang mayat mayari ng hinto sa hilera ng tindahan sa Governor F. Halili Avenue sa Barangay Turo. Karamihan naghahabol para di maubusan ang natitirang supply ng paputok. Magkano po ba yung mili? Walang time eh. Medyo rush kasi tomorrow wala nang time, mas mahirap bukas, mas matraffic. At least ngayon medyo luwag pa. At saka yung presyo mas okay pa rin. Madaling naubos sa mga locally made na paputok gaya ng Quitis, Trompilyo, Luces, Sinturon ni Judas at Sawa. Marami-rami pa rin ang aerial fireworks pero may kamahalan ng presyo. Karamihan sa mga nakausap nating nagtitinda, nangakong wala na raw pagtataas sa presyohan hanggang bukas. Sa Kalumpit, Bulacan, para namang kabuting nagsulputan ng mga nagtitinda ng paputok sa gilid ng kalsada. Kaya agad rumonda ang BFP para siguruhing may permit at nakasusunod sa safety standards ang mga maliliit na tindahan. Merong dinesignate na lugar. Ang problema dito, yung iba kasi hindi nila alam yung yung iba galing sa ibang lugar na nagtitinda. Kung kaya't nabigla kami na kung saan-saan na lang nagdatingan at nagsipwestuhan yung mga Naku Mel, wala na nga raw tulugan at wala na rin pahingahan yung mga nagtitinda ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan dahil simula ngayong gabi hanggang bukas na ng tanghali inaasahang marami pa yung hahabol para mamili ng paputok na gagamitin nila sa pagsalubong sa 2011. Handang-handa naman daw yung mga nagtitinda rito na magbigay ng discount o di naman magbigay ng pasobra. Di lamang dun sa kanilang mga sukya kundi dun sa mga maramihan kung bumili at dun sa mga customer na palagi ang nakangiti. Mel? Maraming
Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. Ito, may bata na naman po na nabiktima ng bawal na pikulo. Itong masaklap. Dumadaan lang ang biktima nang hagisan siya ng paputok. Mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, nakatutok live si John Consulta. John! Nakatulong daw ayon sa mga doktor ang mayat-mayang pag-ulan at pagkakaroon ng epektibong media campaign para sa pagkakaroon ng mababang bilang ng mga insidente ng paputok ngayong araw. Gayunman, meron pa rin mga paisa-isang dumarating na naputukan. Pasado alas 11 ng umaga, dinala dito sa JRMMC ang 9 na taong gulang na si Joan Mateo, taga Quiapo. Kwento ni Joan, mag-iigib sana siya ng tubig nang bigla siyang mahagisan ng paputok sa kanyang paa na agad sumabog bago pa man siya makalayo. Uwi na ako, nagisan po ako ng paputok. Pikulo po. Agad din examine ng mga doktor ang sugat at nilapatan ng gamot ang kaisa-isang insidente ng biktima ng paputok ngayong araw. 27 na ang kabuuang bilang ng mga naputokang biktima na itinakbo dito sa JRMMC simula nitong December 24. Sa 27 naputukan, 14 ang nabiktima ng pikulo. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng karagdagang medical supplies dito sa JRMMC. Kabilang dito ang mga gasa, syringe, gamot na anti-tetanus at itlog na puti para sa mga batang makakalunok ng watusi. Kailangan ding mapaalalahan na natin ang mga magulang na talagang bantayan nila ang mga anak nila para maiwasan ang ganitong mga sakuna. Sa ngayon, Mel, naka-standby na nga ang mga karagdagang reserve medical teams dito sa JRMMC para nga rumisponde sakaling kailanganin ng pagkakataon. Patuloy namang binabantayan, Mel, sa burnt unit ng JRMMC ang lagay ni Ronald Velasco na nakaranas ng matinding pagkasunog sa katawan sa aksidente na nangyari sa Baliwag, Bulacan kahapon. Mel? Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Kausapin po natin ngayon si Dr. Eric Tayag, ang Direktor ng National Epidemiology Center ng Department of Health. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Tayag. Magandang gabi, Mel. Una muna ang pagbati ng Department of Health sa pamumuno ng aming kalihim, Secretary Ona. Happy New Year. Maraming pong salamat at ganoon din po sa inyo. Sa huling tala ng DOH, ilan na po ba ang bilang ng mga naputukan, Doktor? Sa unang 9 na araw at nireport namin kanina, Mel, umabot na sa 229 ang nabiktima, kasama na ang 8 na biktima ng ligaw na bala at ang 5 na nalason. Doon sa 216 na nasa bugan ng paputok, kalahati rito ay taga Metro Manila at kalahati rin ay dahil sa pinagbabawal na pikulo. Doktor, ano po ba yung mga gamit na nasa harapan ninyo? Mabuti, Bel, na sabi mo yan. Kasama ko ngayon si Dr. Ronnie Bono ng Jose Reyes ng Orthopedics Department. Kanina nga ay tinitingnan namin itong mga instrumento. Itong hawak ko ngayon kakatakot yan, Dok, ha? Oo. Pero pag ang pasyente pumunta po, hindi po gagawin to sa emergency room. Ano po? Titingnan muna, gagawin natin yung assessment kung may kailangan putuling buto at sapagkat ito, Mel, ay ginagawa sa operating room. Ano ho yan? Ito po, pag nasa, halimbawa po, na x-ray na natin, kailangan putulin yung buto, nasa operating room na. Ito po, utay-utay na kinukuha yung laman at buto, yung fragments, si Doktor yung tingin naman. namin. So, unti-unti ho yan. So, yung pasyente ho naman, medyo may pampatulog po yun. Doktor, tulungan mo ko dito sapagkat ito ngayon ay ang drill. Drill? Kasi po, pag may fracture po yung buto, kailangan ituwid natin yon. Babarinahin po natin yon at depende sa haba, pipili po tayo ng haba, ito po ay ipapasok natin para madiretso yung buto. At eto naman po, kung malaking buto po ang kailangan putulin, May eto po lagari ang yan na, Dok. gagamitin. Lagari yan na. Lagari po. Ala! Sa ngayon, Mel, 18 na yung naputulan ng daliri at 33 ang nagtinamaan sa mata. May isa pa ay lumabas yung laman ng mata. Ay! Dok, ikaw talaga, Dok. Dok, nananakot ka, no, Doktor? Sa totoo lang, Opo, Mel, tumatabi kami sa nanonood ngayon. Subalit, kami po gusto namin magpaalala po sa inyo, bagamat nakahanda po ang ospital sa pagputol. Sana po ay maghanda po tayo ng mas maganda para maiwasan po natin ang pagdami po na magiging biktima. Kasi, Mel, sa trending nung ginagawa namin, baka tumuntong tayo sa bilang na 1,000 sa pagsapit ng bagong taon. Naku, wag naman sanang mapabilang dun sa 1,000 yan. Doktor, ano po ang mga paalala ninyo sa mga nanonood sa atin ngayon?
10 sa 2010 para wag po maputol, wag gumamit po ng paputok sapagkat uutay-utayin po Naku, talaga yan. inulit na naman. Kahit na po pinutol nyo po, napulot nyo po yung daliri, nilagay nyo sa yelo, pumunta po kayo sa ospital, napaka-imposible po na maikabit hindi na pa pala po. Hindi na pala pwede yung ganon. Oo. Yung ikakabit ulit. Mer, paalala lang, kung Oo. tayo mapuputukan, kailangan maalis yung init kagad sa gripo, sa tubig, ay Kahit may kailangan, sugat. opo, yung may burns po, lalo na superficial, wala namang gaping wound. Parang sa ganun na lumamig kagad yun, hindi masyadong mamaga, maalis yung konting dumi, tapos keep dry kagad, takpan, pumunta sa ospital, lalo na kung sa kamayan, paa, sa ulo, o kaya naman sa maselang bahagi ng katawan. At bawal yung mag-self-medicate, Doc. Maglagay ng ano daw yung mga kamatis, nilalagyan ng kung ano-ano, Tama yan, toothpaste. Mel. Bawal yun. Wala mo ng home remedy po. Aha. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Eric Tayag, ang direktor ng National Epidemiology Center ng Department of Health. Samantala, abalang-abala na rin sa mga pamilihan para sa mga namimili ng pang-medyanoche. Nakatutok sa isang supermarket dito sa Quezon City Live, si Marie Zumali. Marie. Mel, dito sa Landmark Trinoma Supermarket, dagsa na nga ang mga namimili gaya ng nakikita nyo sa aking likuran para sa mga ihahanda nila sa medianoche bukas ng gabi. Ang fruit station ang isa sa mga pinakadinudumog ng mga mamimili. Hindi naman ako nawawala ng pera. Wala may dumarating kahit paano. Kasi nakakagisa namin sa Kaya kahit paano, kahit pinipilit pa rin namin makabili. Kahit na sa buhay para daw swerte. Pero dahil nanawagan din ang Department of Agriculture na tangkilikin ng mga lokal na prutas na bilog din naman, may ilang mamimili ang sariling atin ang pinapakyaw. Kasi mas murang local compared sa imported. Tapos parte takilit pa natin. Oo. Tsaka siyempre, takilo ng sariling atin. Ang kada kilo ng chiko nasa 72 pesos and 50 centavos. 36.25 naman ang kada kilo ng dalandan. 94.25 ang kada kilo ng avocado. Nasa 64.50 ang kada kilo ng bayabas. 102 pesos naman ang kada kilo ng hinog at hilaw na mangga. Ang kiyat-kiyat 73.75 kada pack. Nasa 134.25 hanggang 181.75 naman ang pack ng seedless grapes, depende sa dami. Ang peras 80 pesos kada kilo, ang mansanas 28.75 kada piraso, 24.75 ang isang piraso ng orange at 18.75 naman ang kada piraso ng kiwi, 29 pesos ang pinya at 62 pesos naman ang kada piraso ng pomelo. Marami rin ang may sinusunod na pamahiin pati sa pamimili ng karning pang-ulam sa medianoche. Kare-kare, tempura, yung white sauce na noodle. Para masagana. Hindi kami naghahanda ng manok. Kasi sabi ng manok daw, isang kain, isang tuka ba? Ang kada kilo ng nakatimpla ng Shanghai ay nasa 300 pesos. 75 pesos ang kada kilo ng pork knuckles. 348 pesos ang kada kilo ng pork tenderloin. 175 pesos ang pork pata. 220 ang pork menudo cut. 230 pesos naman ang kada kilo ng pork chop. 216 ang kada kilo ng pork kasim at pork pigi. Ang pangsigang, 175 pesos kada kilo. 243 pesos naman ang kada kilo ng pork spare ribs. 270 naman ang kada kilo ng ground lean pork at pork liempo. Ang baka nasa 220 kada kilo ng ground beef. 290 ang ground sirloin. 440 ang beef round steak. 340 ang kada kilo ng beef brisket. At 280 ang beef short ribs. Ang mga pangkare-kare gaya ng ox tripe o tuwalya, 180 pesos kada kilo. 550 pesos kada kilo naman ang oxtail. Nariyan pa rin ang mga namimili ng hamon na nasa 155 hanggang 429 pesos depende sa laki. Queso de bola na nasa 95 pesos. At syempre hindi rin mawawala ang mga namimili ng pangpansit at spaghetti. Spaghetti. Long life. Kahit marami ang namimili at bukas na rin ang medianoche, siniguro naman ang pamunuan ng grocery na sapat ang supply at hindi rin sila magtataas ng presyo ng mga paninda. Before yung season, nag-i-stock talaga. So, reasonable price yun. At talagang pati sa pagsha-shopping ay naging isang family bonding experience na rin. Mel, hanggang alas
10 ng gabi bukas ang supermarket pero maaari pa rin naman daw silang mag-extend kung marami pa rin namimili. Pero bukas hanggang alas 9 na lang sila ng gabi bukas para mabigyan din naman ng pagkakataon yung mga tauhan ng supermarket na ito na makapag-medianoche kasama ang kanilang pamilya. Mel? Hindi nagkakaubusan ang stock, Maris. Hindi, Mel, talagang marami silang supply dahil bago pa man ang Christmas season ay talagang nag-stock na supermarket na ito para masigurong kahit marami ang mga mamimili ay talaga namang sapat ang supply para sa lahat ng mga bilihin. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Ito naman doon sa mga may kaya sa buhay. Siyempre, lechon ang sentro ng kanilang medianoche. Pero ramdam daw ng mga maglilitsyon na matumal ang bentahan ngayon. Nakatutok si Maki Pulido live mula sa Laloma sa Quezon City. Maki. Mel, dating araw ay sa mga ganitong panahon ay napakarami ng bumibili. At dahil marami ng bumibili noon, dati ay aakalain mong parang bakod na ang mga nakadisplay na lechon dito sa sidewalk. Pero nandito tayo ngayon, Mel, sa harapan ng mga tindahan, mga nagbebenta ng mga lechon dito sa Laloma at kapansin-pansin na pailan-ilan lamang ang mga nakadisplay na lechon. Umaaray na nga ang mga negosyante, Mel, dahil sabi nga nila napakatumal daw ng benta. Tradisyon ng Pinoy na basta't espesyal ang handaan, nasa hapagkainan ng lechon at pag-aagawan pa ang malutong na balat nito, lalo na kung Pasko at Bagong Taon. Pero mukhang maraming ipagpapaliban ng tradisyong handa ngayong taon. Napakatumal daw kasi ng benta ngayon. Si Mila Cesario, may-ari ng Milas Lechon. Mahigit 4 na dekada nang nagbebenta ng lechon dito sa Laloma. Sa lahat ng taon, talagang ito na yata ang pinakamatuma. Talagang hirap na hirap ang tao. Piski kami luging-lugi. Lahat ng paraang ginagawa namin, piski ibagsak na ang presyo, ay wala naman tao. Sa mga panahong ito nga inaasahang kumita ang mga negosyante rito sa Laloma kung saan halos dikit-dikit ang mga tindahan ng lechon. Karaniwan, magsisimula raw ang dumog ng tao ng December 27. Pero December 30 na, nilalangaw pa rin daw sila. Sa hirap na rin daw siguro ng buhay at tinamaan sila sa iskandalo ng botsa. May pailan-ilan pa rin namang bumibili. Si Abet Castro, pinaghandaan daw ang pambili ng lechon. Hindi pinag-iipunan para makabili. Oo, minsan yearly, talagang mga bisita, mga pamilya, mga relatives, kaya bumibili kami ng lechon. 4,000 hanggang 10,000 piso ang lechon, depende sa bigat nito. Ang 5 hanggang 6 na kilo ng lechon papatak sa 4,000 piso. Pang 20 hanggang 25 katao na ito. 5,500 pesos ang 11 kilong lechon. Pinakamalaki na ang 26 kilos na 10,000 piso. Sana raw wag isiping botsa ang ibinibenta nilang lechon. Ay, huwag kayong matakot dito sa amin dahil talagang pinapangalagaan namin ang tinda namin. Hindi pinipigilan ng Department of Health ang publiko sa pagkain ng lechon. Sana lang daw wag namang sobra-sobra. Ang simple principle naman is eat in moderation eh. Yung kaya mo lang na at the end of the day, yung nabusog ka naman, na hindi ka naman yung gluttonous na super busog, di ba? Alam mo, Mel, hindi pa naman nawawala ng pag-asa ang mga nagbebenta ng lechon dito sa Laloma. May bukas pa naman daw. At sana raw bukas ay sumigla ang kanilang pagbenta ng lechon dahil bukas ay ang mismong bisperas na ng bagong taon, December 31. Happy New Year! Mel? Maki, teka, nagtatanong, di ba pwede naman tingi-tingi yan? Kilo-kilo? Magkano kilo? Mel, yung kilo medyo hindi pa natin masyadong kabisado dahil dito ang medyo ang bentahan dito, Mel, ay buo-buo ng kilo. Pero may nakikita tayo kanina na bumibili talaga ng per kilo. Kaso nga lang, kahit sila yung mga tingi-tingi ang benta ay hindi pa rin ganun kadami kaya umaaray pa rin ang mga negosyante, Mel. Oo, baka nga bukas, marami na bukas. Sana raw, Mel, paano bukas. kung bibili na nga naman ngayon, Maki? Hindi na malutong bukas. Tinatanong natin yan kanina, Mel. Sabi nila, yung mga nagpapaliwanag sa atin ng mga nagbebenta, dahil
usually daw, dahil December 27, ay may mga nagsisimula na rin na mga handaan, mga advance Happy New Year. Pero Yung iba ngayon, naman, wala. dati, ayaw lang kasi nila na nagsisimula yung bentahan ng maaga dahil ayaw na ngang makipila. Dahil mas grabe nga daw ang dagsa pag December 31. So nararamdaman na nila na may benta talaga simula pa lang December 27. Ngayon nga lang, nagtataka raw daw sila, yun nga yung word na ginagamit nila, Mel, ano? Nagtataka sila na ilang araw na at bisperas na bukas, wala pa rin sila at napakatumal pa rin ang kanilang benta. Maraming salamat sa iyong nakakatakam na ulat, Maki Pulido. Kamustahin naman natin ang bentahan ng prutas o prutas naman tayo, ha? At sa iba pang medianoche sa Commonwealth Market dito naman sa Quezon City. Nakatutok doon live si Julius Segovia. Julius! Mel, nakaugalian na ng mga Pilipino na maghanda ng prutas na bilog sa pagsapit ng bagong taon dahil sa paniwala ngang maghahati daw ito ng swerte. Dito nga sa Commonwealth Market sa Quezon City, nagsitaasan na ang presyo ng mga bilog na prutas. Halimbawa nga itong Washington apple at 20 pesos kada piraso. 5 pesos naman ang piraso ng pongkan. At ang kilo ng dalandan, 30 pesos. Ang pakwan naman, 70 pesos kada piraso. At ang melon, 40 pesos kada piraso. Yun nga lang, Mel, medyo malungkot ang mga tinderang nakausap nga natin dahil isang araw bago ang bisperas ng bagong taon, matumal pa rin daw ang kanilang benta. Nagtaas ang presyo ng mga karaniwang panghandang pang-medyanoche kumpara noong Pasko. Si Aling Shirley, hindi na naghango ng mga bagong paninda dahil marami pa raw siyang tirang produkto nitong nagdaang Pasko. Sobrang hirap ng panahon siguro dahil talagang dala na ng kahirapan kaya siguro matumal. Bakit nung nakaraan taon ang laki-laki ng binta? 25 pesos ang kalahating kilo ng bihon, habang 70 pesos naman ang 800 grams na kanton. 35 pesos naman ang loaf bread. Maging ang mga gulay na rekado sa pagluluto, nagmahal na rin. 15 pesos kada kilo ang isinipa sa presyo ng repolyo at sibuyas. 10 pesos naman ang itinaas sa kilo ng kalamansi. Ang Baguio beans, 40 na ang kilo mula sa dating 35 pesos. Ang sitsyaro, 50 ang itinaas sa presyo kada kilo. Nanatili naman ang presyo ng carrot, cauliflower at sayote. Sa karne naman, 10 pesos ang itinaas sa kilo ng manok. Nanatili namang 170 pesos ang baboy, habang 240 pesos ang kilo ng karning baka. Ramdam ito ng mamimiling si Esther Dominguez, kaya pagkakasyahin niya raw ang 1,000 piso para mairaos ang kanilang medyanoche. Ganun lang kasi ang hirap ng buhay. Ganun lang basta may pagsalu-saluhan lang ng pamilya. Ayon sa mga nagtitinda, lagi nang tumataas ang presyo ng gulay pag may okasyon, gaya ng Pasko at Bagong Taon. Kasi daw, walang biyahe na, ganyan, kaya mataas. Kung ako ang mamimili sa ngayon, bumili na sila kasi mas bumaba ngayon. Hindi natin alam bukas kung tataas pa siya. Meron po, pagka maramihan ng kuha, may discount po. Yun nga lang, kahit pa may diskwento, ayaw raw ni Ronald Mendoza na baboy ang ihanda sa medyanoche. So, syempre iwas din tayo sa baboy, di ba? Marami kumakalat na na bocha, di ba? Tinatawag na bocha. Kaya kami ngayon, kaming bagong taong ngayon, puro isda kami. Mel, nitong hapon ay bahagyang umulan sa bahaging ito ng Commonwealth Market sa Quezon City, pero hindi pa rin natinag yung mga nagtitindangan ng torotot. Panay ang engganyo nila sa mga customer. Mabibili ang torotot dito mula 5 piso hanggang 20 pesos, depende sa klase at disenyo. Yan muna ang latest mula rito sa Commonwealth Market. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia. Samantala sa lalawigan po ng Albay, sa pagtugon sa kalamidad naging abala ang daang-daang pamilya na napilitang lumikas dahil sa malawakang pagbaha. May isa ng kumpirmadong patay, itinaas na rin ang state of calamity sa buong probinsya. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Malakas ang ragasan ng tubig sa ilog na ito sa Legazpi, Albay. Kasunod ng ilang araw na pag-ulan, baha ng ilang lugar sa lungsod at iba pang bahagi ng probinsya. Sa dami ng apektado, nagdeklara na ng state of calamity kaninang umaga si Albay Governor Joey Salceda. Sumunod po sila sa barangay leaders. Ang aming po mga aksyon ay nakabase po sa mga advice ng mga siyentipiko katulad ng PAGAS at saka MGB. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 37,000 pamilya sa Albay ang inilikas. Isang babaeng 80 anyos naman ang kumpirmadong patay at nawawala ang kanyang anak. Tinangay sila ng tubig mula sa umapon na spillway habang papunta sa evacuation center. In place yung atin response teams
ng AFP. DSWD naman natin nandun na. Pati yung DOH nandyan na rin. Nakaantabay sila kung mayroon man na problema sa sanitation. Stranded naman ang mga pasahero sa Legazpi Domestic Airport matapos mag-cancel ang mga flights pa Legazpi at pabalik sa Maynila. Kanina, 3 flight ng Cebu Pacific ang kinansela. Hindi na rin lumipad mula Legazpi pa Maynila ang isang flight ng Air Philippines. Hindi na rin tumuloy ang biyaheng Manila-Masbate ng Zest Air. Sa Bulan Sorsogon, naputol ang tulay na ito sa barangay Inararan matapos hindi kayanin ang agos ng tubig. Hirap tuloy tumawid ang mga residente. Nakahanap naman ng pagkakakitaan ang mga may-ari ng bangka. Sa isa pang barangay, umapaw naman ang spillway ng isang dam pero lakas loob na tumatawid ang ilang residente. Kailangan daw kasi nilang makabili ng pangangailangan para sa pagsulubong sa bagong taon. Ayon sa Pag-asa, inaasahang hihina ng pagulan sa Kabikulan bukas pero pinapaalalahanan pa rin ng mga residente na huwag pumalaot hanggang Linggo. Ganito yung wind convergence. So pag sinabi nating pagsasanib ng 2 air mass, so mas maraming paulan po yun nadala kaysa amihan. Wala naman tayong bagyo. May kalakasan lang. Wala rin parating. May kalakasan lang yung amihan natin. Marisol Duraman, Nakatuto, 24 Oras. Samantala, patungo na po ng Albay ang GMA Kapuso Foundation team para maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng baha. Hindi malilimutan ng isang lalaki ang leksyong itinuro sa kanya ng paputok habang buhay nang hindi mabubura ang peklat na iniwan ng pagkasunog ng kanyang katawan dahil sa pulbura. Nabulag naman ang isang mata ng batang nasabugan ng ipinagbabawal na Goodbye Philippines. Nakatutok si Cara David, exclusive. Ganito kalakas sumabog ang paputok na Goodbye Philippines. Pero paano kung isang paslit ang makahawak ng ganitong kalakas na paputok? Ito ang nangyari sa 8 taong gulang na si John Lester Bautista ng Bukawi, Bulacan. Noong isang taon, nag-uwi ng paputok na Goodbye Philippines ang kuya niyang si Alex. Sinabi ko po kasi sa kanya na kung paputok, pagpapakailaman. Nakalimutan ko po doon, iiwan ko. Hindi ko po akalain na sisindihan niya yun doon sa may lamesa. Nang maiwang mag-isa sa bahay si John Lester, kumuha siya ng posporo at doon na naganap ang trahedya. Yung pinaputok ko lang po yun lang po. Tapos hindi na po ako makakita. Nabulag ang kaliwang mata ni John Lester at nagtamo ng 3rd-degree burns ang kanyang buong katawan. Dahil sa hirap, di na nila tuluyang napaoperahan ang mata ng bata. Ngayon, bawal na ang paputok sa kanilang bahay. Ang bulag na mata ni John Lester ay habang buhay na paalala sa pamilya na maging mas responsable, lalo na para sa mga bata. Nung nakita ko po yung kapatid ko, awang-awa nga po ako. Dahil naputokan nga po siya dahil sa uwi kong paputok. Kawawa naman po siya habang panahon siyang bulag. Tulad ni John Lester, habang buhay ring dadalhin ni Manny ang pinsala ng paputok. Mahigit 10 taon na ang nakakaraan nang masunog ang kanyang katawan ng pulbura ng lusis. Nag-iipon kami ng mga pulbura na hindi pumutok. Hindi po namin. Tsaka namin uli ibabalik sa isang kome para sindihan uli. Tapos? Hindi po nagtagal Nung nakaupo kami, bigla pong sumabog na gano'n. Tapos, Bagamat naghilom na ang sugat, hanggang ngayon tinatakpan pa rin ni Manny ang kanyang mga peklat. Madalas kasi siyang tinutukso dahil dito. Simula noon, hindi na siya humawak muli ng paputok. Sa kabila ng pangyayari, nagpapasalamat pa rin sina John Lester at Manny na kahit papano'y nakaligtas sila sa trahedya at binigyan ng pangalawang buhay. Pero habang buhay na nilang dadalhin, ang pilat ng isang mapait na pagkakamali. Huwag na lang silang gagaya po. Kasi baka magaya po sa akin sila. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Sinubukan ng GMA News kung talaga bang sumusunod sa mga patakaran kontra sa iligal na paputok yung mga tindahan doon sa Bukawi sa Bulacan. At isa sa aming news team, walang kahirap-hirap, nakabili ng mga bawal na paputok. Yan ang tinutukan ni Steve Dailisan, exclusive. Kilalang bilihan ng paputok ang kahabaan ng Governor F. Halili Avenue sa Barangay Turo, Bukawi, Bulacan. Dito, tiningnan namin kung may tindang iligal na paputok. Gamit ang 1,000 piso, nagtanong-tanong ang aking kasamahan sa hilera ng mga tindahan. Sa unang tindahan, kwento niya, balisa raw ang tindero, kaya ang listahan muna ng presyohan ang ibinigay. Sa unang tindahan dito sa
turo, listahan lang yung binigay nila kasi wala nga silang stock dahil delikado daw eh. Marami nag-inspection. Babalikan mo pa raw? Oo, babalikan ko pa. Makukuha ko, babalikan ko sa kanila. Sunod na inikutan ng hilera ng tindahan sa MacArthur Highway. Sa tindahang ito, walang kaabog-abog na napagbentahan kami ng malalakas na paputok. Pagtanong ko, meron silang stock. Ang wala lang nila yung yung pinakamalakas, yung Goodbye Philippines. Kasi baka daw mag-goodbye pati ako pag pinaputok yun. Ang mga nabili namin, isang pakete ng kabase, pikulo na super bawang ang label, plapla at super lolo. Lahat nasa listahan ng mga bawal. Agad dinala ng GMA News sa mga nabiling paputok sa tanggapan ng Bukawi Police. Maging ang pulis, nasorpresa lalo't pinaigting na raw nila ang kampanya laban sa iligal na paputok. Sa mga mamayan, huwag na kasing tangkilikin yung illegal na paputok kasi habang may bumibili, may magbibinta, may madidisgrasya. Hindi pa naman daw huli ang lahat ayon sa pulisya. Agad silang magsasagawa ng inspeksyon para makumpiska at masuspindi ang lisensya ng mga mahuhuling nagbebenta pa rin ng mga iligal na paputok. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Para sa iba pang malalaking balita, makakasama natin ngayong gabi ang kapuso nating si Ivan Mayrina. Ivan? Salamat, Mel. Sugatan ang isang lalaking nakamotorsiklo matapos sumemplang sa Quezon Avenue, Quezon City. Sa EDSA Ortigas naman, isang lalaking nakainom daw ang nabundol ng 2 beses. Si Oscar Oida, Naka-Alerto, 24. Mabilis na narespondihan ng MMDA Rescue Team ang lalaking ito na 2 beses umanong nabundol ng magkaibang sasakyan habang tumatawid sa bahaging ito ng EDSA Ortigas. Una raw itong nahagip ng isang di naplakahang sasakyan bago tumilapon at sumalpok sa pabarating na kotseng ito. Sa basag pa lamang na salamin ng kotseng ito, masasabing di biro ang tinamong pinsala ng biktima. Ang katakataka umano ay kung anong ginagawa ng biktima sa naturang kalsada, gayong wala naman siyang tatagusan pagkat nababarhan ng pader ng MRT ang Center Island. Nakainom. Bawal po talaga tumawid. Highway na ho kasi ito Nakainom po yung tumawid, kaya nabangga. Sa bahaging ito naman ng Quezon Avenue, niresponde ng mga rescuer ang lalaking ito na nagtamo ng mga sugat at bali sa katawan matapos sumemblang ang sinasakyang motorsiklo. Ayon sa mga saksi, na out of balance daw ang motorsiklo ng biktima nang sumadsad sa Center Island. Wala naman daw itong nakagitgitan. Oscar Oida, Naka-Alerto, 24. Marami na naman po naghahabol ng biyahe para makapagbagong taon sa kanilang probinsya. Kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero sa Araneta Center Bus Terminal, lalo pang hinigpitan ang seguridad. Narito ang aking report. Tinatayang 12,000 pasahero ang dadagsa sa Araneta Center Bus Terminal ngayong araw. Ang huling bugso ng mga naghahabol para sumalubong sa bagong taon sa kanilang probinsya. Mula sa karaniwang 300 bus, aabot ang hanggang 700 ng mga bumibiyahing bus kada araw sa peak season tulad ng panahong ito. Karamihan mga hindi nakauwi ng Pasko at kahit pa maghapon at magdamag ang biyahe, pipiliin pa rin salubungin ang bagong taon kasama ang pamilya sa kanilang mga probinsya. Pero hindi pwedeng hindi umuwi sa probinsya talaga, no? Opo, kasi New Year, mas masaya po. Pag nandun talaga sa province. Spending my time with my family and friends. Dahil dagsang maraming tao, ganun lang din ang pagbabantay para masigurong kanilang kaligtasan. Number 1, sir, yung mga paputok, sir. Okay, ano pa? Ayun po, mga patalim po. Saka baril o ano mga bagay sa spare part ng bomba. Bahagi din ang pagsisiguro sa seguridad ng mga pasahero at pagsiguro sa kondisyon ng mismo mga bus. Kanina naghain ng suspension order ang LTFRB sa Twin Hearts Bus Lines. 4 ang namatay nang mahulog sa bangin ng isa nilang bus itong December 28 sa Pagbilao, Quezon. Isa sa ilalim muna sa inspeksyon ang iba pa nilang mga bus. Minamanmanan din maging ang mga pasaway na bus driver. Si Tinoy Luzon pagbaba sa terminal mula Naga, Camarines Sur, agad din nireklamong driver ng mega bus line sa nasakyan. Halos sumpuin kasi siya ng hika sa walang pakundangang paninigarilyo ng driver sa loob ng air-conditioned bus. At nang sawayin, dead maraw. Ako, may ubo ako. Gusto ko malinis tsaka yung driver mismo ang nag-uumpisa ng paninigaro sa loob ng bus. Habang sinasaway ko, dinededma lang ako kaya nagawa kong videoan siya.
At dahil huling-huli sa video ang driver, hindi na nakapalag ang dispatcher ng bus company. Siguro ito sir, mai-report natin ito sa management para mabigyan ng kaukulan parusa. Anong parusa mo meron? Siguro masususpende ito. Basta lahat ng illegal na aktibidades ng driver, habang siya nagmamaneho at ng kanyang sasakyan, pwede nilang ireklamo rito sa atin. Patuloy daw na magbabantay ang DOTC hanggang sa pagbalik Maynila ng mga nagbakasyon. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hindi siyempre mawawala ang balitang showbiz. Dito sa 24 oras, makakasama natin ngayong gabi ang kapuso nating si Bianca King. Bianca. Thanks, Mel. Hello there mga kapuso! Hindi kompleto ang gabi kung wala ang mainit na chika, kaya sit back and relax. Twin stars na sila Joshua Jonicio at Barbie Forteza. Espesyal daw ang regalo sa isa't isa? At bossing Vic Soto, handa raw ibigay ang kahit anong hihilinging regalo ni Oyo Boy Soto at ang pakakasalang si Christine Hermosa. Iba pa, maya-maya lang sa Chika Minute, tutok lang. Susunod! Hockey game sa Amerika, nauwi sa umaatikabong boxing. Presyo ng mga prutas na bilog sa Divisoria, nagtaasa na. Iba't ibang lugar na pagdarausan ng New Year countdown, inihahanda na. Dolphin Show sa Quezon City. Binulabog ng protesta ng ilang miyembro ng animal rights group. Tutok na dito sa 24 oras. Oras pa rin bukas ang Divisoria para sa mga namimili ng mga pang medianoche. Mabenta syempre yung mga bilog na prutas kahit tumaas na ang presyo. Nakatutok doon live si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Mel, maghapon na umambon sa kahabaan ng Binondo, gayon din dito sa Divisoria. Pero yung mga kababayan natin na naghahanda talaga para sa pagsalubong nila sa bagong taon, tumuloy pa rin ang pagpunta dito kahit pa tumaas na ng 5 piso ang ilan sa mga presyo ng prutas dito. Tumaas na naman ang presyo ng ilang mga bilog na prutas dito sa Divisoria. Ang 3 pirasong medium-size na Fuji apple, peras at orange, 3.50 o mahigit 16 pesos ang isa. Ang singkamas na nabibili ng bungkos, ngayon per piraso na ang bentahan. Ang isang malaking singkamas na nasa 30 at 20 pesos naman ang medium. Ang maliit na honeydew nasa 20 pesos pa rin isa. Ang kiat-kiat naman na nasa 80 pesos na kada kilo ang bentahan. Mas mahal ng 10 piso sa presyo kanina. Ang ubas nasa 140 pesos ang kada kilo. Nasa 25 pesos naman ang kalahating kilo ng chiko. Pero ang lansones na 60 pesos kada kilo ngayon, papalo na raw sa 80 pesos bukas. Mahal din naman po yung pakyaw namin, ganun yung kuha namin. Pag ganun po talagang bagong taon, lahat po talaga ng prutas tumataas. Pero okay lang daw ito sa mga nais mabuo ang 12, 13 o kahit 15 pang klase ng prutas sa pagsalubong sa bagong taon. Mga bilog-bilog talaga lahat. Kompleto ako. Sa mga mga papaswerte. Prominente na rin ang display ng mga paputok sa mga bangketa ng Divisoria. Pero sa gitna ng bentahan, nakumpiska ng Manila Police ang ilang ipinagbabawal na paputok tulad ng piccolo at plapla. Ang mga ingay naman ng mga turotot dito sapat na para maengganyo ang mga taong lumapit at bumili. Patok ang mga plastic na turotot na ito na gawa sa China. May turotot din para sa mga tamad umihip tulad nito. Dahil sa mga imported na turotot na to, halos langawin naman ang mga turotot na gawa sa karton. Kaya ang tinderang ito, 20 pesos na lang ang benta sa sanay 30 pesos niyang produkto. Nakasama rin daw sa kanyang negosyo ang pagkalunok ng pito ng turotot ng 2 bata. Wala, natalo talaga dito sa mga gawang China. Nakabili na kasi ako niyan bago nabalitaan yung may nakalunok na batang pito eh. Kasi dapat ito, hindi pa dapat ito pipito sa mga batang ganito kalaki. Dapat mga 10 years hanggang pataas.
Sa gitna ng abalang araw sa Divisoria, nakasakote ang MPD ng 2 kargador na nagtakas ng 20 kahon ng prutas ng isang negosyanteng umupa sa kanila para magbuhat ng nabiling prutas. Na-recover ang mga itinakbong prutas sa Parola Compound. Yun nga lang, 6 na kahon na lang ang natira. Naitakbo na raw kasi ng ibang kasama ng mga suspect na sila Juanito at Joseph Lerios ang ibang kahon. Hirap na rin po ng buhay. Huwag kagad magtiwala sa mga lalapit sa kanila at magsasabi na sila yung tutulong. Mel, gaya nga na sinabi mo kanina, karamihan ng mga nagtitinda ngayon dito, lalo na yung mga street vendors, ay 24 oras na nagsasagawa ng kanilang pagtitinda dito. Medyo humupa na, Mel, yung bentahan dito sa mga regalo o yung mga damit na nung Pasko ay talagang pumatok. Pero masasabi natin, Mel, na hanggang ngayon ay punong-puno pa rin ang mga tao dito sa Divisoria. At kung maririnig mo itong ating background, ito ay misulang may Battle of the Torotot dito dahil talagang todo talaga ang promosyon at pag-aalok ng mga vendor dito ng kanika nilang Torotot. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres. Katatanggap lang po namin ang balitang ito mula 30 pesos. Magiging 40 pesos na po ang flag down rate sa mga taxi. Alamin natin ang detalye mula kay Undersecretary Dante Velasco, ang tagapagsalita ng Department of Transportation and Communication. Magandang gabi po sa inyo, Yusek Velasco. Magandang gabi naman. Sir, kailan po ipatutupad yung dagdag singil? Ang timetable niyan after publication, 15 days after publication ipapatupad yan. Within January, palagay ko, dahil na-approve to ng LTFRB board noong December 23. No? And then, padadala yan sa UP Law Center. Opo. December 30 sana, today, pero hindi na nakaabot at sarado ng UP. Padadala na sa January 3. So, 15 days after January 3, it will be effective. Ayun. Pero yung po bang patak ng metro meron din? O yun lang flag down? May patak din ho. Like for example, yung flag down for the first 500 meters from 30 to 40 pesos. Opo. Yung succeeding 300 meters from 250 to 350 pesos. 350. Lumagdag ng piso kada patak. Piso din. Ganun ba? Alam nyo, para magkaroon ng perspective itong nangyari, ang public hearings na ginawa dito sa petition ng mga taxi operators were conducted even during the last administration, even the previous LTFRB board. Pero ni-review ng bagong LTFRB board, at nakita naman nila sa 2004 pa yung unang yung increase. So 2004 ngayon 2010 na, pag 2011. So sabi niya reasonably, I interviewed the board member Garcia, and he said they consider it fair and reasonable because tumaas na yung fuel, tumaas yung maintenance cost, tumaas ang mga presyo ng mga ibang materyales to maintain the taxi. So, ito nga yun. So, ibig nyo sabihin, hindi ito biglaan. Matagal ng pinag-aralan. Ibig nyo sabihin, matagal ng pinag-aralan to. Lahat po ba ng taxi? Even before we came into the OTC. Lahat po ba ng taxi, maaaring taxi sa Metro Manila at saka Cebu. Pati FX? Yun lang po. Ang FX po? Mega taxi. Taxi rin ho yun, Pwede rin yun? They're covered by the taxi, So, paano po yung mga bus kaya? Mga jeep? Bus, nilinaw ko rin yan. Hindi kasamang bus at saka hindi kasamang mga jeep. Taxi lang yung mga taxi operators. Patagal na nilang petition to. So, inaprubahan na. Pero idadagdag ko na nakuha ko rin si Secretary De Jesus. Ngayon, tinawagan ko siya. If it is possible to appeal the decision of the LTFRB board. Sabi naman ni Secretary, pwede namang i-appeal. Okay. So it can be reviewed also by the Secretary right after the New Year. Sino po ang mag-a-appeal? Yusek, sino mag-a-appeal niyan? The interested parties, the interested parties who would be affected by the increase of the taxi rate can appeal. Mga oppositor na
nai-oppositor na nun. So they can actually appeal it for reasonableness. So, pwede And then it will be nating reviewed by the Secretary. Pwede nating antabayanan yan. Ano po? Maraming salamat po sa inyo, DOTC spokesman Dante Velasco. Ilan pang mga batang isinugod sa mga ospital ay nadamay lang dahil sa pagpapaputok ng iba. Kaya paalala po muli sa mga magulang, bantayan po ang inyong mga anak. Pasintabi lang sa mga naghahapunan, maselan ang ilang video na aming ipapakita. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hindi nagpapaputok ang 5 taong gulang na si Martin Jeff Austria pero siyang isinugod sa ospital. Ang kaliwang mata ni Martin nasabugan ng lusis ng isa niyang kalaro. Si Fahad naman sugatan sa 5-star na pinaputok ng isang lalaki. Hindi naman inakala ng ina ni Justine na malalagay sa panganib ang 5 taong gulang na anak sa kanilang bakasyon sa Quezon City galing Quezon Province. Naoperahan sa mata si Justine matapos masugatan ng isang baong pinantaklob sa sinindihang Piccolo. Napadaan lang daw ang kanyang anak nang may magpaputok. Tumakbo po siya paloob, di yun na lang ang yung mata niya, inano niya. Bigla niyang iyak siya ng iyak. Siya pala, naputokan siya. Nasugatan yung salamin ng mata niya. Nagre-respond naman siya, so he can still see light. We're not yet totally out of the woods kasi yun nga, although we've closed na the laceration, the risk of infection is still there. Isa si Justin sa 22 ng isinugod sa East Avenue Medical Center mula nitong December 21 dahil sa mga paputok. Karamihan, biktima ng Piccolo. Ipinakita sa amin ni Dr. Buenong ilang litrato ng mga biktimang ginamot nila noong 2009 sa pag-asang makukumbinsi ang publikong wag nang magpaputok. Gayunpaman, handa pa rin ang mga tauhan at kagamitan ng ospital para tumugon. Katunayan, nakaset up na sa emergency room ang mga mesang kumpleto ng mga kagamitan at gamot para sa mga mapuputukan. Nakahanda na rin ang mga itlog para sa mga malalaso ng paputok. Bawat table naman ay usually ang nagtatrabaho dyan 3 hanggang 4 na doktor. So kahit na sabay-sabay sila, kayang-kayang supplies, gamot, especially anti-tetano at saka antibiotics ay mayroon na rin po tayo. Nakalatag na rin sa emergency room ng Quirino Memorial Medical Center ang supplies na gagamitin sa mga mapuputukan. Ang emergency room, sinasterilize at daragdagan ng mga kama. Kung kadalasan 15 ang kama rito, sa pagsalubong sa bagong taon, gagawin itong 30 o higit pa. We're very much ready to accommodate yung mga yung mga patients na dadating na naapektuhan po ng mga paputok. Code white po kami, meaning all staff is on call. Mula December 12, 6 na biktima ng mga paputok ang isinugod na rito. 4 sa kanila nasaktan dahil sa Piccolo. Paniwala ng maraming Pilipino, maraming swerte ang makakamtan kung mas maingay at mas masaya ang pagsalubong sa bagong taon. Pero paulit-ulit ang paalala ng mga otoridad, pinakamahalaga sa lahat ang kaligtasan. Mostly, ang mga bata ang nagka-suffer ng injuries. So panawagan ng Department of Health, no, ay huwag na tayong gumamit ng paputok para salubungin yung bagong taon. Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Nayanig ng malalakas sa pagsabog ang Camp Karingal sa Taguig. Yan po ay nang pasabugi ng mga pulis yung sari-saring iligal na paputok na kanilang nakumpiska. Nakatutok si Marisol Abduraman. Aakalain mong isang pagsabog ang naganap dito. Pero parte lamang ito ng pagdidispatcha ng mga pulis sa mga nakumpiskang paputok. Mga Piccolo, Wheaties, Judas Belt, Sawa at ang pinakamalakas daw sumabog na Goodbye Philippines. Kabilang ang mga ito sa mga pinagbabawal na paputok base sa Republic Act 7183. Sa dami ng mga iligal na paputok na ito na pawang malalakas, isipin nyo na lang kung gaano sana karami ang nabiktima nito kung naibenta ito at napasakamay ng ilan na mahihilig magpaputok. Kaya naman para hindi na mapakinabangan pa, sinira na ang mga ito. Yung risk nandoon sa mas maraming tao at mas maraming supply. Ini-encourage natin, kahit na yung mahihinang klase, mas mabuti kung hindi na tayo magpapaputok. Mas mabuti kung doon na tayo sa traditional na ginagamit natin sa pag-iingay. Pinaghiwa-hiwalay ang mitsa sa papel at pulbura. Ang naipong pulbura sinunog sa hukay. Ito raw kasi ang pinakamabisang paraan para sirain ang mga paputok. Unstable siya, lalo pag nagkati yan. Ibig sabihin, napunta sa isang lugar,
matitiyo siya, magkakaroon ng heat, so mag-i-spark. Paalala ng mga pulis, hayaan na lang sa mga eksperto ang pagsira sa mga paputok. Ang Department of Health, umaasang dinadarami pa ang mga mabibiktima ng paputok. May iwasan na yung pagbebenta at paggamit ng mga pinagbabawal na paputok. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Sunog ang isang mahigpit na binabantayan sa tuwing sasalubungin ng bagong taon. Ang mga nagpapaputok po kasi pwedeng makadisgrasya ng iba. Kaya kung hindi kayo papipigil, maging responsable naman po tayo mga kapuso. Sa mga bibili pa lang ng paputok, siguraduhing lisensyado ang mga bibilhin ninyong paputok para makasiguro sa kalidad nito. Huwag kayong bibili ng mga generic o yung walang tatak na paputok. Huwag na rin po magtangkang bumili ng mga ipinagbabawal na paputok gaya ng pikulo. Sa mga nagtitinda naman ng paputok, maglaan ng imbaka ng paninda. Dapat po ihiwalay ang mga ito sa tindahan kung saan nakadisplay ang mismong mga paputok. At sa mismong araw ng putukan, sa mga ligtas sa lugar lamang magsindi ng paputok at huwag pong magsisindi sa loob ng inyong tahanan. Siguraduhin malawak ang lugar kung saan sisindihan ang mga lumilipad na paputok. Iwasan ang mga kable ng kuryente. Huwag ding pabayaan ang mga bata na maglaro ng paputok. At kapag tapos na magpaputok, buhusan ng tubig ang mga nagamit ng paputok para matiyak na hindi na ito puputok ulit. Isa pang mahalagang paalala, yung mga nakainom po umiwas na sa pagpapaputok. Ipinasara ng Quezon City Veterinary Health Office ang isa umanong illegal na lechonan at maruming katayan sa lungsod. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Exclusive. Sa unang tingin, animoy isa lang itong pangkaraniwang lechonan. Matatakam ka pa sa amoy na nanggagaling sa mga iniihaw na baboy. Pero nang suyuri ng mga taga Quezon City Veterinary Health Office ang lugar, tumambad sa kanila ang katayang ito na ayon sa mga otoridad ay maliwanag na illegal. Illegal slaughtering siya. Nagkakatay siya ng sarili niya, wala siyang permiso sa gobyerno at walang inspektor na tumitingin sa mga baboy na kinakatay. Ang masaklap pa raw, ang lugar na pinagkakatayan. Yung facilities nila, hindi nag-meet sa standards ng aming mga legal na slaughterhouses. Una-una, nagpa-floor dressing sila. Pangalawa, kulang yung pasilidad nila. Tinan mo naman, ang dumi-dumi ng sitwasyon. Ilang saglit pa, hinarap na ang mga otoridad ng may-ari ng lechonan. Paliwanag niya, naghahabulang sila dahil malapit na ang bagong taon. Kasi kaya gagawin ng lechon sa 4 hours, hinahabol na lang din namin. Pero kung maramihan na, sa kamuning talaga kami nagpapakatay. Ganun pa rin po, nagkatay pa rin po kayo. Gayon pa man, hindi pa rin umubra ang paliwanag. Hindi natin alam, baka may sakit yung mga baboy na kinakatay nila o namatay na, tapos lilitsunin nila, hindi natin alam yun. Ibebenta na lang nila. Sapagkat pagluto na, hindi natin mukhang maganda kahit may sakit yung baboy. Dahil dito, kinumpis ka ng otoridad ang mga kinatay na baboy. Ipapasara ang naturang lechonan hanggang hindi tumutupad sa alintuntunin ang may-ari. Nangako naman ang may-ari na aayusin nila ang lahat sa lalong madaling panahon. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa pagiging beauty queen, natupad na raw ni Miss Universe Philippines Maria Venus Ra ang kanyang matagal nang pinapangarap. Ano kaya ito? Alamin yan sa chika ni Nelson Canlas. Naging abala si Miss Universe Philippines Maria Venus Ra kasama ang ilang beauty queen sa pagpapasaya ng mga bata kahapon. Treat ng mga beauty queen ang panonood ng isang international circus. Ang mga bata excited sa kanilang lakwatsa. Ano masasabi mo dun sa show? Maganda po. Maganda? Ikaw? Maganda. Kaya mo bang gawin? Hindi po. Merry Christmas! Merry Christmas po. Todo ang ngiti ni Venus. Pagpapatunay lang daw ito na masaya ang naging Pasko niya. Naibulong sa amin ni Venus. Natupad na kasi ang kanyang pangarap na makabili ng kotse. Yung car naman, second hand naman yun, te. Hindi ka na mag-kotse ka rin. Hindi na ako mag-tricycle. Pero ang isa pang ikinaka-proud ni Venus, naumpisahan na raw niya ngayong taon ang ultimate gift niya sa kanyang ina. Pinapagawa na raw niya ang kanilang bahay sa Bato, Camarines Sur.
Hindi pa siya tapos, pero at least nasimulan na. Oo, so yun, dream come true yun para sa akin at para sa family ko. Simula pa lang daw ito dahil nararamdaman daw ni Venus na mas malaki ang pangako ng 2011 para sa kanya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Vic Soto, hindi raw tatanggi sa anumang hihinging regalo ni na Oyo Boy Soto at Christine Hermosa para sa kanilang kasal. Mamaya na yan. Ivan? Salamat, Bianca. Away pamilya ang isa sa mga anggulong tinitingnan sa pagsabog ng isang gift bomb sa Taguig kung saan isang ginang ang namatay. Kaya sa ngayon, itinuturing na suspect ang ilan sa mga kaanak ng biktima. Nakatutok si Emil Sumangit. Hindi lang 3, kundi 5 ang granadang itinanim sa loob ng kahon ng regalong sumabog na ipinadala sa Filipino-Chinese na negosyante na si Yvonne Chua. Patay si Chua kahit pa lumabas sa paggulong na investigasyon ng Taguig Police na isa lamang sa 5 granada ang sumabog ng buksan ng biktima ang regalo. Ang 4 na iba pa'y nahulog umano sa kahon at gumulong sa flooring ng sala kung saan sinasabing nakapwesto ang biktima nang buksan ito ang regalo. Yung isa ay nakakonekta dun sa wrapper. Pagbukas siguro nung wrapper o nung box, natanggal din yung packaging, yung masking tape ng isang granada. Yun ngayon yung sumabog. Isa sa mga tinututukan ngayon ng binuong task group Chua ng PNP, ang kombinasyon ng mga serial number na nakaukit sa mga granadang hindi sumabog para matukoy kung saan galing ang mga ito. Hawak na rin ng pulisya ang sulat kamay ng mga mensahe na nakapalaob sa kahon ng regalo, pati na ang cellphone ni Chua kung saan sinasabing nakarehistro pa sa inbox sa mga bantang natatanggap nito bago ang pagsabog. Pinagalaw na rin ng Task Group Chua mga intelligence officer nila sa field para tukuyin kung sino ang babaeng nagatid ng regalo sa ancestral house ng mga Chua sa Parañaque bago ito i-deliver sa kanilang bahay sa Mahogany Subdivision sa Taguig. Ayon sa investigasyon, nagpakilala ang babaeng nagatid ng regalo sa security guard ng mga Chua bilang kasambahay ng ina ni Yvonne. Kinuna na rin ang statement ng mga pulis ang security guard na tumanggap ng regalo para mailarawan ang mukha ng babaeng nagatid ng gift box para sa artist sketch at ang plate number ng taxi na sinakyan ng babae. Sa ngayon, itinuturing ng Taguig Police na suspect ang buong pamilya ng biktima. Kabilang na rito ang mister ng biktima na si Vincent na wala raw sa bahay na maganap ang insidente, ang ina ni Yvonne at ang mga kasambahay ng pamilya. Sinisiyasat na rin ng pulisya ang gulong may namumuong away sa loob ng pamilya Chua na pawang mga nasa real estate business. Meron nga kaming narinig na ganong issue. So, kino-consider namin yun, iniimbestigahan namin yun, yung angulo na yun. Meron yata sa business and family dispute. Tiniyak din ng mga otoridad na isolated case ang insidente. Wala raw dapat ikabahala ang publiko dahil wala itong kinalaman sa terorismo. Ang pamilya Chua naman, maila pa rin sa media at ayaw magpaunlak ng panayam. Ang Philippine Bomb Data Center magpapakalat na rin ng warning posters para ipaalam sa publiko kung ano ang gift bomb. Malalaman daw ang mga palatandaang kaduda-duda ang kahon ng regalong ating natatanggap kung ito'y may protruding wires o mga nakalawit na kable sa gilid ng kahon. Magduda rin daw kung mali ang spelling ng pinadalhan ng regalo kung walang return address, sangkatutak ang nakabalot na tape, sobra-sobra ang selyo at may mancha o discoloration sa kahon. Sa oras na makatanggap daw ng ganito, isecure muna ang area, iwan ang kahon sa isang isolated spot at tumawag sa pulis o sa DILG hotline 117. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Susunod, ang nakamamangang pagtatanghal ng acrobatic circus. Larong hockey sa Amerika nauwi sa Rambol. At pagkatapos ng mga malapiestang kainan, alamin kung ano-ano ang mga bagong dieta at exercise. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Nangangamba sa kanilang kaligtasan ang mga residente sa isang lugar sa Marilao, Bulacan. Ang mga kawad kasi ng kuryente, nakalaylay. Ang iba nga ay abot kamay. Narito ang report. Kung palamuti para sa Kapaskuhan ang kadalasang makikita sa mga kabahayan,
Dito sa kahabaan ng Block 24 Phase 1 sa Northville 4 sa Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan, nakalaylay ng mga kawad ng kuryente ang kaliwat kanang naglawitan. Yung kable ng kuryente namin, bumagsak kasi yan ng undoy. Baksak na baksak po yan, tinukuran na po namin ng kahoy yan. Kaya lang, may kumuha ng kahoy, baka po maging sanhi ng sunog yan. Idinulog na raw nila sa Meralco ang problema pero hanggang ngayon, wala pang ginagawa ukol dito. At ngayong sasapit ang bagong taon, mas nangangamba pa ang mga residente. Baka mamaya maputukan, magiging sanhi ng sunog yan. Pag nasunog ang isa dito, lahat kami damay. Kitang-kita ng investigador ng bayan ang panganib na dala ng mga naglaylayang kawad. Ang mga kawad na 5 talampakan lang ang taas, aabot kamay ng ilang residente at kung hindi pa itinali, siguradong mas lalawlaw pa ito. Ang ibang nakalaylay na kawad nga, nagawa pang sampayan ng damit. Naku po! Gusto po namin matulungan nyo kami para po maayos yung mga kawad ng kuryente rito. Kasi po, delikado po yan. Muli namang idinulog sa Meralco ang problema. Pero ngayon lang daw ito nakarating sa kanilang kaalaman. Yung aming pong technical assistance sa call center ay makikipag-coordinate doon naman sa aming Valenzuela sector. Nang sa ganun, ating ma-advise o maabisuhan yung mga residents sa area and those others concerned, na ma-initiate yung restoration back to safe connection standards. Paalala rin ng Meralco na huwag gawing sampayan ng mga nakalaylay na kawad para iwas aksidente. At para sa iba pang sumbong, tumawag lang sa Meralco Hotline 16211. Sa ngayon po ay naisaayos na ng Meralco ang mga nakalaylay na kawad ng kuryente sa Northville 4 sa Marilao, Bulacan. Kabi-kabila ang New Year countdown na isasagawa sa pagsalubong sa 2011 bukas. Sulyapan natin ang preparasyon sa Maynila. Nakatutok doon live si Rida Reyes. Rida. Yes, Mel, isang araw nga bago ang New Year's countdown ay isa-isa nang inihahandang ilan sa mga lugar na pagdarausan ng libreng fireworks display. At lahat lang yan ay nangyari sa kabila ng magdamagang pag-ulan sa buong maghapon. Umaga pa lang abala ng mga manggagawang ito sa pagsiset up sa paligid ng Rizal Park. Rizal Park ay binabalik natin ang kanyang sigla, ang kanyang glory sapagkat premier park sa buong bansa. May history, may culture na may experience. At ilang oras bago pumasok ang 2011, may mini-konsyerto, susundan ng dance party at diretso na sa New Year's countdown na sasalubungin ng 15-minute fireworks display. Ni-rehearse na rin kaninang bagong gawang musical dancing fountain na isa rin sa mga tampok na atraksyon bukas. Ang mag-asawang Ogie at Monica ngayon lang ipinasyal ang anak dahil Rizal Day. Maganda. Ito yung anak ko nga gustong-gusto, ay na umalis. Kahit nga umulan, bumiyay kami dito Nag-i-improve nga siya kasi dati hindi naman ganito Ano lang plano niyo? Punta lang rito. Wala pang gastos. Police visibility dahil hindi naman kamot na may police dito, yung natin yung maintain lang natin po, kailangan talaga maintain peace and order lang po talaga rito kailangan. Para naman sa mga gustong makapanood ng fireworks display ng mas maaga, pwede ring pasyalan bukas ng gabi ang Raha Sulaiman Park sa Maynila. 11:30 PM magsisimula ang libreng fireworks display at tatagal ng 17 minutes. Inihahanda ng kaninang barge na ito, lula ng 2,000 tubo na paglalagyan ng gagamiting fireworks. Hindi tayo sasabay sa alas 12 dahil para mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga mamamayan na makauwi sa kanilang mga bahay at makasama ang kanilang mga pamilya. Abala na rin ng SM Mall of Asia sa paghahanda sa unang New Year's countdown. Media partner nito ang GMA Network. Nakaset up ng stage para sa concert at street party na gaganapin simula alas 11 ng gabi bukas, kabilang sa mga dadalawang ilang Kapuso stars. Inihahanda na rin ang engranding fireworks display sa Bay Area na tatagal ng 15 minutes. Yung 10 minutes last year, 10 to 15 yan. So medyo mas mahaba. Not only that, but we've added 40% more shells this year. So mas maraming putok and mas spectacular yung dating niya. So that's something to be expected.
Alam mo, Mar, kahit bukas pa ang New Year's countdown ay napakarami ng tao dito sa loob ng Rizal Park. Yung iba nga ay napadaan lang, pero nung makita nila itong dancing musical fountain ay napapahinto sila at yung mga bata nga ay napapanganga pa. At dahil nga dyan ay sigurado raw na bukas ay sama-sama silang babalik dito at sama-sama nga sasalubong sa pagpasok ng bagong taon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes. Excited na si Vic Soto sa pagpapakasal ng kanyang anak na si Oyo Boy kay Christine Hermosa sa January. Ano man daw ang hingi ng dalawa, hindi raw itong magtatangging ibigay ni Bossing Vic. Makichika kay Lars Santiago. Hindi nagawa ni Vic Soto ngayong taon ng nakaugaliang bakasyon tuwing matatapos ang Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival. Pero masaya pa rin siya dahil nasusubaybayan niya kung paanong nananatiling #1 sa takilya ang pelikula nila ni Senator Bong Revilla Jr. na si Agimat at si Enteng Cabisote. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ko alam kung saan galing yung mga saan galing yung mga manonood. Nakatutuwa naman at masaya-masaya kami ni Senator Bong at naibigan nila yung aming ginawa. Hindi rin pwedeng umalis si Bossing pagkatapos ng bagong taon dahil ikakasal ang anak niyang si Oyo kay Christine Hermosa sa Enero. Excited na si Vic at gusto na rin daw niyang madagdagan ang kanyang mga apo. Wala raw siyang ideya kung ano ang mangyayari sa kasalan dahil sinabihan lang siya kung anong oras siya dapat nasa venue. Pati damit niya, sina Oyo at Christine daw ang nagpagawa. Hindi ko alam kung sino mga imbitado. Basta ako, pupunta ako doon as the father of the groom. And yung mga ibang detalye, sila lang nakakaalam eh. Nakahanda rin daw ibigay ni Vic anumang oras ang wedding gift niya para kina Oyo at Christine. Kung anong hingi nila, bibigay ko. Kailangan nila ng tulong sa kahit anong bagay. Kahit ano, I'm willing to give. Pagkatapos magpakasal ni Oyo, ang tanong ng marami kay Vic ay kung kailan naman siya magpapakasal. Yun eh, hindi ko alam kung kailan. Pagka dumating yung araw na yun eh, I will be proud and glad to announce it. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Para sa mga pamilyang nagkawalay, wala nang sasaya pa kapag muling nagkasama-sama, lalo na't panahon ng Kapaskuhan. Gaya na lang na mag-inang nakabalik sa kanilang pamilya matapos mawala ng may isang buwan. Pero hindi lubos ang kaligayahan ng ginang. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Joseph Moro. Mundigan ang hindi makasama sa Pasko ng mag-inang si Josephine at Maymay ang kanilang pamilya. November 21 nang mawala sila, nagpalaboy-laboy sa Valenzuela. Kaya ganun na lamang ang panalangin ni Marlon na makita ang kanyang mag-ina. Pati ang panganay niyang anak na si Marian, alalang-alala sa nakababatang kapatid. Yun ang iniisip namin lagi. Kunyari, kakain kami ng masarap. Yung nanay kaya, si mama kaya, masarap kaya kinakain. Medyo, kami, malungkot pag kulang sila. Iniisip ko rin po kung saan sila kumakain. Saan po sila natulog? 2 araw bago magpasko, tila isang regalo ang natanggap ni Marlon. Nakita ng sagip-kalinga ng DSWD ang kanyang mag-ina. Kagad-agad kinontak ang pamilya ni Marlon. Unang tinawag niya ako nung akap-akap ng DSWD. Papa! Ayun, hindi na ako hiningan ng birth certificate. Parang gift sa akin ni Lord. May kumurat sa puso ng social worker na si Mayan Roldan nang i-turn over na nila si Maymay sa kanyang ama. Yung bata kahit na meron siyang mga bagong laruan coming from our donors, meron siyang mga maraming pagkain. So, dala-dala niya yung backpack niya, tapos lagi siyang pumupunta doon sa akin at sinasabi niya, Mama, gusto ko sa papa, uwi mo ko sa papa ko. Pero hindi lubos ang pagsasaya ng pamilya Gonsalvo. Kapiling man na ni Josephine ang kanyang mga anak, halos buong buhay niya, hinahanap naman niya ang kanyang amang si Jimmy Nipis na huling balita raw niya ay sa Saudi Arabia nagtatrabaho. Isang lumang litrato ang nalalabing alaala ng hinahanap niyang ama. Sa lahat man sa buhay, hindi material na bagay ang hiling ni Josephine. Sana magkita na tayo. Magkasama.
Tuwing bagong taon, marahil ang hiling ng bawat isa sa atin, bagong buhay. Pero may ilan na ang hiling ay maibalik ang dati. Kahit na anong ganda ng isang lugar, punuin mo man siya ng sangmalmal na kayamanan, pagkain, hahanap-hanapin mo pa rin yung tunay na pagmamahal na nanggagaling sa pamilya. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Tatay. Ginugunita ngayong araw ang kamatayan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Mahigit 100 taon man ang lumipas, patuloy na dinadakila ng ating bayan ang kanyang mga nagawa. Nakatutok si Victoria Tula. Sinariwa ang kabayanihan ng pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal sa isang seremonya sa Luneta kung saan siya pinatay ng mga Espanyol 114 na taon na ang nakakaraan. Panauhing pandangal si Pangulong Noynoy Aquino kasama sina Vice Presidente Jejomar Binay at Manila Mayor Alfredo Lim. Pinangunahan ng Pangulo ang pagtataas ng watawat na sinundan ng pagkanta ng pambansang awit. Matapos nito, nag-alay ang Pangulo ng bulaklak sa monumento ng Pambansang Bayani. Nagkaroon din ng unveiling ng logo ni Rizal na ginawa bilang paghahanda sa kanyang ika-150 kaarawan sa susunod na taon. Bukod dito, nag-alay din ng bulaklak ang mga kamag-anak ni Rizal at iba pang dumalo sa seremonya. Siyempre, kinakailangan, huwag natin kalilimutan at bigyan ng pagpahalaga yung pagkamartir at pagkakapatay kay Dr. Jose Rizal. Mahigit 1 siglo na ang nakararaan simula ng pumanaw si Dr. Jose Rizal sa lugar na ito. Pero ilang daang taon man nang lumipas, mananatiling buhay sa alaala ng mga Pilipino ang kanyang kadakilaan. Idol mo ba si Jose Rizal? Opo. Kasi po, sinalalay niya po yung buhay niya para sa mga tao. Tayong mga Pilipino, dapat proud tayo na siya ang naging national hero natin. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ngayong gabi, tunghayan po ninyo ang kakaibang uri ng pagmamalasakit at taus-pusong paglilingkod na ginawa ng GMA Kapuso Foundation. Sa kagustuhan naming makapagbigay ng galak sa ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan, maging ang isang kaliblib-libliban na bayan sa Ilocos Norte ay aming pinuntahan. Yan ang tampok namin ngayong gabi. Sakay ng truck, sinuong namin ang tagong barangay ng Payak sa Banggi, Ilocos Norte. 17 ulit naming tinawi ang ilog na ito. Pagdating sa lugar, tahimik na naghihintay sa loob ng silid ang mga estudyante. Nakatawag pansin sa amin si Arnulfo. Present siya, pero ang lapis niya umabsent na. Subalit tuloy pa rin siya sa pagsulat. Napintahan ng saya ang mukha ng mga bata nang matanggap ang aginaldong dala natin. Si Arnulfo may magagamit ng bagong lapis. Malaking tulong po sa kanilang edukasyon ang mga naibigay ninyo tulad ng kanilang mga lapis at notebook para mas lalo silang maengganyong mag-aral. Dinaanan din namin ang mga eskwelahang pinatayuan natin ng mga bagong silid sa Karuan, Bayog at sa Abaca Elementary School. Sunod naming pinuntahan ang tribong Isnet na naninirahan sa Dumalne. Matatamis ng ngiti ang bungad nila sa amin. Singkulay ng kanilang pananamit ang isinalubong nilang tradisyonal na sayaw. At nang makita nila ang dala nating regalo, ang mga chikiting, abot tenga ang ngiti. Kaya hindi namin pinatagal pa ang kanilang pananamit. Sa gitna ng kagalakan, nangungulila pa rin ang puso ng batang si Lori Ann. Ang kwento niya, sanggol pa lang siya nang lumisa ng ama. Anong pangalan niya? Lorenz. Lorenzo. Anong yung tatawag mo kapag nakita mo siya? Tatay. Tay, no, asa nga mga yung tundong ang basingang. Mang Lorenzo,
Lorenzo Romero, sana po nakaabot sa inyo ang hiling ng inyong anak na si Lori na naghihintay matagal ng panahon sa Banggi sa Ilocos Norte. At kung sakaling nais mong makipag-ugnayan sa kanya, bukas ang GMA Kapuso Foundation para kayo'y matulungan na muling magkita. Samantala, maraming salamat po sa Procter & Gamble Philippines. Nakatuwang natin sa unang hakbang sa Kinabukasan Project Part 2. Salamat din sa mga nagpatuloy sa ating team diyan sa Ilocos. Abangan! Bagong diet at workout para raw sexy tayo sa 2011? Alamin. Hockey game sa Amerika na uwi sa sapakan? At ilang animal rights advocate umiksena sa loob mismo ng Dolphin Show sa Quezon City. Susunod na yan dito sa 24 Oras. 12 ang patay nang bumagsak ang isang military cargo plane sa Russia. Sa Amerika naman, hockey players nagsapakan. Narito ang report. Nauwi sa umatikabong sapakan ang hockey match na ito sa New Jersey. Umula ng mga uppercut, Manny Pacquiao. Ang dalawang manlalaro ayaw magpaawat. Napuruhan na sa sapakan ng New Jersey Devils. Talo pa sila sa mismong hockey match laban sa New York Rangers. Sa Michigan naman, wasak sa matinding pagsabog ng isang furniture store. 2 patay. Kritikal ang may-ari ng tindahan na kabilang sa mga natrap sa guho. Agad dinilika sa mga kalapit na residente, hinihinalang natural gas ang sanhi ng pagsabog. Isang Russian military cargo plane ang bumagsak. Patay lahat ng 12 sakay. Hindi pa matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano na ginawa noon pang 1974. Grounded na muna ang iba pang kahalintulad na eroplano habang may investigasyon. Hindi lang pala sa Pilipinas nangyayari ang pilahan sa tubig. Meron din sa Northern Ireland. Libo-libo ang naputulan ng supply dahil sa mga tubong nasira ng matinding pagyelo. Doble kayod ang mga otoridad sa pagkukumpuni at sa pagtiyak na tataas uli ang water level sa mga reservoir. Nasa bansa ang Chinese National Acrobatic Circus para sa serye ng mga pagtatanghal at ang ilan sa mga batang nakapanood ng circus. Naku, manghang-mangha po sa natungayan nilang acrobatic stunts. Nakatutok si Lia Manyala. Umalingaw-ngaw ang hiyawan at palakpakan sa Araneta Coliseum sa pagtatanghal ng Chinese National Acrobatic Circus. Makapigil hininga ang balancing at aerial acts. Gaya na lang ng performer na pasirko-sirko sa ere habang nakasabit sa lona. O kaya'y patalon-talon at lumulusot sa hoop. Maingat ang kilos ng lalaking ito habang bumabalanse. Sa taas ng babagsakan, napatili ang lahat ng gumewang-gewang siya sa ere. Animo yung mga matching naman ng mga lalaking ito na palipat-lipat sa makitid na pole. Synchronized dance na may kakaibang twist naman ang itinanghal ng mga babaeng ito. Ang mga babaeng ito nagbalanse sa bisikleta. Chinese parasol naman ang pinaglaruan sa interpretative dance ng Paris na ito. Ilan lamang ito sa kagila-gilalas na acts, tampok ang mahigit 100 award-winning acrobat, jugglers, aerialist at contortionist. Ang audience para sa araw na ito, may 1,000 batang beneficiary na Binibini Pilipinas Charities Incorporated. Kita sa mata ng mga bata ang excitement. Mismong Binibini Pilipinas Beauties ang nag-asikaso sa mga bata. Kilala bilang pinakamatandang acrobatic group sa China, ang Chinese National Acrobatic Circus. Tatagal ang serye ng mga pagtatanghal nila sa Araneta hanggang January 2. Lia Manyalak, nakatutok, 24 Oras. Ni-reveal ng twin stars na sina Barbie Forteza at Joshua Junicio ang kanilang Christmas gift sa isa't isa. Tinanong na rin namin, totoo bang may namumuo ng puppy love sa kanila? Makichika kay Lars Santiago. Hindi nagkasama noong Christmas Day ang twin love team na sina Barbie Forteza at Joshua Junicio. Sa kanilang bahay sa Laguna nagpasko si Barbie kasama ang kanyang pamilya.
Maraming nga raw mga kamag-anak na pumunta sa kanila para mamasko. Si Joshua naman, nanatili sa Metro Manila at nag-celebrate kasama ang pamilya. Pero bago magpasko, nagbigayan na sila ng regalo sa isa't isa. Meron po kasi akong pabango na gusto na sa States lang meron. So, umorder po siya doon sa kuya niya. Yun na binigay niya sa akin, perfume. Kasi po, yung dati ko makeup kit, sobrang, hindi na, malaki po siya pero masikip na po, masikip na. Kaya bumili siya ng medyo mas malaki. Dahil laging magkasama, laging nagbibiruan, marami nagsasabing puppy love na raw ang namamagitan kina Joshua at Barbie. Pero ayon kay Joshua, wala naman silang pinag-uusapan ni Barbie tungkol sa love. I just care for Barbie. Wala na pong love muna. Basta lagi lang siya sinusuportahan. Samantala, ayaw pa apekto ni na Barbie at Joshua sa intrigang hiniling daw nila sa production ng show nilang Twin Hearts. Nabigyan sila ni Barbie ng sarili nilang tent na nakahiwalay sa ibang co-stars. Hindi naman po kasi totoo. Kahit sa baba po, magkakasama kami ni Bea at ni Marlo. Kaming 5 nandun sa tent. Bigla na naman pong may issue na gano'n na hindi naman pala namin alam. Pero kasi showbiz po to hindi naman po may iwasan yung mga ganang intriga. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Yan ang latest sa Chika Minute. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Bianca King. Ivan? Salamat Bianca, nagbalik bilibid si Hubert Webb para magdala ng mga aginaldo sa mga dati niyang kakosa. Nakatutok si Jay Taruk. Hindi napigil ng sama ng panahon ang muling pagbabalik bilibid ni Hubert Webb. Ayon sa ama ni Hubert, pagtupad daw ito sa isang pangako. Nangako siya. He said, babalik ako para magdala ng kahit na anong regalo man lang sa inyo, makita ko uli kayo, di ba? At, it's a promise that he had to fulfill. That's why we went here. Naganda ng ilang simpleng aginaldo si Hubert para ihandog sa mga dating nakasama sa bilangguan. Hindi naman masukat ang kagalakan ng mga dating kakosa habang tumatanggap ng aginaldo mula kay Hubert. May 10 taong nakasama ni Hubert si Tani, nakasuhan ng illegal drugs at sentensyado ng habang buhay na pagkabilanggo. Sports raw ang naglapit sa kanilang dalawa sa loob ng bilibid. I'm so happy, so glad na he came back. I mean, I miss the guy so much, so much. Nung nasa loob pa, umagat hapong katenis ni Hubert si Tani. Na-miss rin ni Hubert si Tani, lalo na raw yung walang patid na kwentuhan nila tungkol sa sports. Kaya naman ang magkita muli. Pero he always beats me in tennis. All the time. Hindi ako nananalo. So, lagi ko sunod kalaro. Si Hubert ang nakatakdang maging best man sa nalalapit na kasal ni Tani. Mahalaga raw kay Hubert ang muling pagbisita sa mga dating kakosa, lalo na sa mga espesyal na okasyon, gaya ng pagsalubong sa bagong taon. So I guess it's best to keep it short and simple kasi nandun kahit hindi mo sabi yung nasa labas na yung kaibigan ko, di ba? Tapos ako, it's kind of hard also for me. I feel them because I had people visit me also. Espesyal ang medianoche ng mga Webb bukas dahil sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahigit 1 dekada. Hindi na sila sa bilibid magsasalo-salo. Kasabay ng pagdiriwang ng pamilya Webb ay ang pagpupursige ng kampo ni Lauro Visconde na muling pag-aralan ng Korte Suprema ang desisyong pag-absuelto kina Webb. Like Mr. Visconde, we are looking for those who really did it because when we do, we are definitely cleared. We just don't like the way they're doing it because they keep looking in the wrong place. Jay Taruk, nakatutok, 24 oras. Nabulabog ang Dolphin at Sea Lion Show sa Quezon City nang magprotesta ang grupong Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Bit-bit ang kanilang mga karatula. Nagprotesta sa gilid ng pole at entablado ang grupo. Ayon sa PAWS, naaabuso raw ang mga hayop at umiigsi ang kanilang buhay kapag wala sila sa kanilang natural habitat. Itinanggi naman ito ng namamahala sa Dolphin at Sea Lion Show. Masusi raw inaalagaan at pinoprotektahan ang kanilang mga alaga. Sa kabila ng protesta, itinuloy ang palabas. Kanya-kanyang pakitang gilas ang mga Dolphin at Sea Lion na ikinaaliw naman ng mga nanonood. Mga kapuso, sino-sino ba ang crush ng mga Pinoy ngayong 2010? Yan ang tinanong namin sa aming Twitter at ang top 10 crush ng bayan sa 2010 batay sa boto ng mga Hughes Cooper. Top 9 and 10 sina Richard Gutierrez at Venus Ra. Pang-8 si Sam Pinto. Nagtayo naman sa top 6 and 7 sina Julie Ann San Jose at Barbie Forteza.
Pang-5, si Marian Rivera. Si Solen Yusaf naman ang pang-4. Pangatlo ang grupong Accelerate. Tambalang Julian San Jose at Elmo Magalona naman ang nasa ikalawang pwesto. At ang top 1 crush ng bayan sa 2010, si Phil Young Husband. Si Phil Young Husband po ang crush ni Yeah Man, It's Queen dahil daw mapagkumbaba ito at mukhang gentleman. Ang tambalang Julian San Jose at Elmo Magalona ang boto ni Christian 023 dahil nakakakilig daw ang dalawa. Kinikilig din si Lara May kapag sumasayaw at kumakanta ang Accelerate. Sali lang po sa botohan ng top 10 sa 2010 para naman sa pinakamalaking balita ngayong 2010. Mag-reply lang sa twitter.com/GMA News gamit ang hashtag na top 10 sa 2010. Sa dami ng mga kainan ngayong Kapaskuhan, tiyak, marami sa atin nadagdagan ng timbang. Kaya kung New Year resolution ninyo yung magpa-sexy pagkatapos ng bagong taon, narito mga bagong dieta at exercise sa pagtutok ni Lia Manyala. Katulad ka ba nilang hebigat ang timbang? Hirap ka na bang kumilos at madaling mapagod? Alang-alang na rin sa ating kapakanan, maganda sigurong isama na natin sa ating New Year's resolution ang pagpapapayat. Siguro magda-diet ako ng konti para medyo flexible. Yung kanin dati nakakadalawa hanggang 3 ngayon, isa na lang. Sa 2011, out na raw ang low carbohydrate South Beach diet. Ang dietang kung tawagi Dukan diet daw ang magiging in. French diet ito pero gaya ng South Beach diet, mga pagkaing mayaman sa protein tulad ng isda at mga gulay ang recommended. No carbs kaya no rice. At pangako ng Dukan diet, sa loob daw ng 10 araw, 7 hanggang 10 pounds daw ang mawawala sa'yo. Pero sabi ng nutritionist, hindi maganda ang mga no rice diet. Kapag kulang kasi yung carbo intake mo or your fuel, yung muscle mo yung nasusunog. So, in scale, masaya ka, happy ka na you're losing a lot of weight, but majority of that are just muscle and water. Minimum amount lang yun ng fat. Pero kung talagang ayaw ninyong magkanin, dapat daw palitan ito ng 2 pirasong wheat bread o di kaya 1 cup ng oatmeal o cereal. Sa exercise naman, hindi na rin daw uso ang pagbubuhat ng weights dahil ang in daw ang mga maiikling workout o cross-speed training. Meron mga different kinds of CrossFit training with a 5 minutes workout, 8 minutes workout, and 10 minutes workout. Depende sa time basis. First, jogging, 8 rounds, 200 meters, then push-ups, then rowings, then squats. Ang 15-year-old na si Patrick Villados, dating size 50 ang pantalon. Ngayon, size 30 na lang. Lahat daw yan, nagawa niya sa pamamagitan ng pag-exercise. Kung 6-pack abs naman daw ang inyong ambisyon, dapat daw subukan ang TRX suspension training na uso ngayon sa Amerika. Gumagamit ito ng specialized strap na ginagamit din ng US Navy. Yun nga lang, 8,500 pesos ang isang strap na ganito. Ang maganda sa TRX, pwede mo siyang gamitin indoors and outdoors. So dito sa gym, kinakabit lang namin sa any metal. Pero ang pinakamurang exercise na pwede mo raw gawin kahit 20 minutes sa isang araw ay ang pagtakbo. Kaya asahan pa rin daw ang kaliwat ka ng marathon sa susunod na taon. Kahit naman napapagod sa pag-exercise, ito pa rin daw ang pinakamabuting paraan ng pagpapapayat. Something I like to do throughout the whole year, to exercise and to maintain a level of fitness. Wag naman yung nagiinit ang ulo nyo, na-stress na kayo, ayaw nyo pang kumain. Kung tutuusin, taon-taon na raw na bahagi ng ating mga New Year's resolution ang magpapayat. Bagay na hindi naman daw mahirap gawin, lalo na kung atin itong gugustuhin. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mike Enriquez, Ivan Mayrina, Pia Guanyo at Bianca King. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.